May panibagong bagyo po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at meron pa pong isa na malapit ng mabuo at pumasok din sa loob ng PAR. Ang Typhoon Dolphin naman na wala na sa monitoring system pero bigla ulit nagpakita at mas lumapit sa extreme northern Luzon. Tuloy-tuloy din ang epekto ng habagat o southwest monsoon na aabot pa hanggang sa 3rd week ng August. Aalamin ho natin lahat ng mga detalye pati na rin ang mga lugar na merong nakataas na heavy rainfall warning. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share yung ating update para mas marami ho ang makapanood sa ating latest weather update. Ito po muli, si Kuya Francis, ang inyong weather forecaster, tagapaghatid ng balita sa lagay ng ating panahon. Ngayong araw po ng linggo, August 9, 2026. Ngayon na alamin muna natin, mas dumami pa po yung sama ng panahon na ating minomonitor. Dapat nga, ito nga pong Typhoon Dolphin, nakalayo na ng ating PAR, hindi na nakita sa monitoring system, pero bigla ho siyang lumabas at bumaba yung track. Explain ko sa inyo kung bakit ho ganun nang nangyari. Pero unahin muna natin, yung tropical depression po na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa huli hong pagkatala ng Pag-asa, meron ho itong lokasyon na 3,035 kilometers dito po sa may bandang east of extreme northern Luzon. At tinataglay po ang lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at meron pong pagbugso na umaabot naman sa 55 kilometers per hour. Ang pagkilos niya pa eastward sa bilis po na 50 kilometers per hour. Kung mapapansin nyo, sobrang bilis ho ng pagkilos nito kasi etong tropical depression na ito ay hinahatak ng Typhoon Dolphin. Yung sirkulasyon kasi, yung wind field o radius po ng Typhoon Dolphin, napakalawak pa rin at consistent sa pagiging typhoon. Karaniwan kapag typhoon, bumababa na yan sa pagiging category 3 o severe tropical storm. Pero itong Typhoon Dolphin, consistent po siya. Kaya kailangan pa rin nating i-monitor. Aalamin natin mamaya kung magiging malakas ba na bagyo itong tropical depression na nasa labas ng ating PAR at kung kailan ito papasok sa PAR at kung magiging mas malakas ba siya. Ngayon naman, isunod natin, ito pong LPA, nasa red warning na po ito o nasa high chance na ang category para maging tropical depression. Sa mga oras na ito, posibleng naging isang ganap na ito na tropical depression o mahinang bagyo. Ang lokasyon naman po nito ay 1,760 kilometers east of extreme northern Luzon. Bagamat ito po ang sinasabi natin na posibleng magiging panibagong bagyo sa loob ng ating PAR, tinitignan pa rin natin yung mga senaryo. Kasi ganito ho, dikit-dikit yung mga bagyo. Talagang halos magkakalapit sila. Kapag meron ho kasing mga bagyo na malapit ang mga distansya sa bawat isa, nangyayari ho yung tinatawag natin na pagkasanib ng dalawang bagyo o yung Fujiwara effect, naghihigupan po yan. Kapag meron lamang silang distansya na 1,700 kilometers. At kung mapapansin nyo, yung tropical depression na nasa labas ng PAR at etong panibagong banta na malapit na pumasok sa atin na isang ganap din na tropical depression, halos magkadikit lamang ho sila. Isunod natin etong Typhoon Dolphin. Etong Typhoon Dolphin po ay meron sa ngayon na lokasyon na 825 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Tinataglay pa rin ang hangin sa 150 kilometers per hour at ang pagbugso niya ay umaabot po sa 185 kilometers per hour. Ang kilos pa west-southwestward sa bilis ho na 15 kilometers per hour. Medyo nakakatakot pa rin itong Typhoon Dolphin pero sa ngayon wala pa naman itong pinakadirektang epekto, yung pinakasentro niya. Pero yung trap niya bumababa dito sa parte ng extreme northern Luzon. Kaya Babuyan Island, area ng Batanes, ang mostly maapektuhan po nito. Ngayon, i-explain ko sa inyo mabuti kung bakit instead na lumayo na ang Typhoon Dolphin, bumaba pa yung track. Ito po kasi, yung habagat po kasi o southwest monsoon, nandito pa rin si tinatawag natin na kanyang kalakasan o yung rapid intensification. Nangyayari pa rin kasi yung tuloy-tuloy na paglakas ng habagat. Sa paghatak ng Typhoon Dolphin, imbis na tumaas siya, nahahatak siya ng habagat pababa ng kaunti. Kaya kung makikita nyo sa ating monitoring system, medyo bumaba ng konti itong Typhoon Dolphin. Pero sa ngayon, hindi na rin inaalis yung mga posibilidad na pwedeng pumasok ito sa PAR kung mas bababa pa ho.
maging alerto at maging handa lamang po tayo. Tulad na aking sinabi, noong nakaraan na wala na ito sa monitoring system, nagbabago ho kasi ang direksyon ng mga bagyo, yung hangin na kanilang kilos, nagbabago yan. Kaya kailangan lagi kayong maging updated. Ito naman po, alinman sa tatlong sama ng panahon na yan, Typhoon Dolphin, itong panibagong high chance na LPA, pwede na rin maging bagyo, at ang tropical depression na nasa labas ng ating par, alinman lang maunang pumasok dyan ay tatawagin pong bagyong Neneng. Ang magiging pang-14 na bagyo ngayong 2026 at magiging pangatlo naman po ngayong Agosto. Ngayon naman po, tignan naman natin yung mga direktang lugar na apektado po ng habagat o southwest monsoon at hanggang kailan ba mananatili itong habagat, kasi marami po tayong mga kababayan ang sobra pong namomblema, problemadong mga kababayan natin kasi baha na po sa mga area. Kung makikita nyo sa ating screen, meron akong plinash po dyan na video. Yan yung mga lugar sa Bulacan na talagang binabaha. Yung mga low-lying areas po dyan. Nakikita nyo naman, may area sa Bulacan na matataas, meron din pong mababa. Sa Metro Manila, ganun din po. Kaya mas maganda, nakahanda po tayo. Meron po tayong tinatawag na heavy rainfall warning dahil po sa habagat. Meron po tayong 100 to 200 millimeters pa rin na dami ng pag-uulan. Ang aasahan ngayong hapon po ng linggo hanggang bukas ho ng hapon dito po sa may Ilocos Sur, parte ho ng La Union, kasama ho ang Abra, Benguet at area ng Zambales, kasama ang Bataan, and yung pinakalas Occidental Mindoro. At meron naman tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-ulan. Yan po yung yellow warning sa may Ilocos Norte, parte pa rin po ng Pangasinan, kasama ang Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, kasama ang Pampanga, Bulacan, Metro Manila, kasama ho ang Rizal, Cavite, ang Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Paalala ko yung low-lying areas, laging mag-ingat sa banta ng mga pagbabaha. Ito na yung sinasabi natin na talagang simula na po ng mga pag-uulan dahil sa habagat. And i-explain ko, kahit walang bagyo sa ating sa loob ng par natin, ay ang habagat tuloy-tuloy pa rin po ang epekto at hindi hihina ang habagat hanggat nakaantaba yung mga tatlong sama ng panahon na yan. Dalawang bagyo, merong Typhoon Dolphin, merong pang tropical depression at merong pang isa na malapit ng mabuo. Ito naman po, bukas naman po ng hapon hanggang sa Martes ho ng hapon, meron po tayong 100 to 200 millimeters sa dami ho ng pag-ulan ng aasahan sa may Ilocos Sur, kasama ho ang La Union, Benguet, Zambales, area pa rin ng Bataan at Occidental Mindoro. Ganong araw din po, Lunes po ng hapon hanggang sa Martes ng hapon, sa may Ilocos Norte, Pangasinan, makinig ho kayo, tapusin natin. Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao pa rin, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, kasama ang Pampanga, Bulacan, ng Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique ay makakaranas din ng 50 to 100 millimeters na dami ho ng pag-uulan. Ito hong habagat o southwest monsoon ay mananatili po ang epekto hanggang sa third week po ng August o posible na mas maging mahaba po yung tinatawag ho natin na siyam-siyam, medyo matagal ho talaga yun. Ganito, i-explain ko muna sa inyo mabuti, then proceed tayo doon sa tropical depression kung magiging malakas na bagyo. Ito hong habagat, hindi po ito hihina o hindi mangyayari yung tinatawag natin na monsoon break o pasamantalang pagkawala o paghina ng habagat hanggang nakapwesto ang Typhoon Dolphin at yung mga sama ng panahon sa ating Philippine Area of Responsibility, kahit sa labas ho yan. Pero kapag wala namang nabuong bagyo o nawala na ho yan, yung mga sama ng panahon na yan, ang habagat ay hihina. Example ganito, sa loob ng 3 hanggang 5 araw na walang bagyo pumasok at nawala na rin yung ibang mga weather system, yung habagat ay magiging mas mahina o pahina na po ito ng pahina. Sa nakarang update sinabi ko na mas magiging mahina ang habagat sa mga susunod na mga araw, pero ang senaryo natin ngayon nagbabago dahil nga may mga nade-develop po na panibagong sama ng panahon o tropical depression sa labas ng par. Hindi pa po ganun kahina ang habagat, so ine-expect pa natin ang tuloy-tuloy po ng mga pag-uulan lalo na ho sa hapon at sa gabi. Pero ipagpasalamat natin kasi ang habagat, ulan lang ang binibigay, wala hong mga malalakas na hangin, mga pagkulog man po o pagkidlat. Ngayon, balikan naman natin ito pong tropical
depression na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon po ay hindi naman ito nakikita na magiging typhoon o super typhoon category ho na bagyo. Kahit sabihin natin na hatakin ito ng Typhoon Dolphin at palakasin ng habagat, hindi pa rin nakikita na lalakas po ito bilang typhoon o super typhoon. Pero pwede hong pumasok ito sa pagiging category 2 lamang, yung tropical depression o yung tinatawag natin na tropical storm. Ito naman pong panibagong high chance o red warning na LPA, malapit na itong maging tropical depression, and sa mga oras na ito, posibleng naging tropical depression na rin ito. Hindi rin ito nakikita magiging typhoon o super typhoon, pero maging handa at maging alerto tayo sa tinatawag ho na rapid intensification. So ano ba yan? Yung mabilis ang paglakas ng isang sama ng panahon, lalo na kapag yan ipinalakas ng Typhoon Dolphin at ng habagat o southwest monsoon. Ngayon naman, bigyan ko muna kayo ng mga paalala, then proceed ho tayo mamaya doon po sa sinasabi nating summarize ng ating update, no. Kinakailangan ho, no, ganito ho, kapag meron hong paparating na bagyo kahit nasa labas ng ating pariyan, unang-una, kinakailangan maging handa pa rin po tayo. Ang dapat natin gawin ganito po, 24 hours hanggang 48 hours bago pumasok ang panibagong bagyo sa loob ng ating PAR at anumang sama ng panahon, kinakailangan po nakaredy ang ating go bags. Meron tayong emergency kit, ilagay ho sa malaking bag, no, yung isang bitbitan lamang, no. Hindi kailangan kompleto, pero dapat meron po tayo. Ilagay ang mga bagay tulad po ng tubig, pagkain, gamot, ilaw, mga power bank, kasama po ang mga importanteng mga dokumento, yung mga hindi mababasa, para safe po tayo, hindi tayo mamamblema. Kasama rin ang damit, kung meron tayong cash, importante din ho yan. At eto naman, sa mga kabahayan naman natin, ganito ang ating gawin. Lalo na kapag merong mga malalakas po na pag-uulan, dulot po ng habagat, o yung mga banta ng bagyong posibleng mabuo pumasok sa ating bansa. Unang-una, i-check natin ang mga bubong natin kung may mga pagkakataon na tapalan natin yan para yung mga butas hindi po tumutulo. Yung mga kanal, i-check nyo, baka mamaya may nakabarang mga basura, mga plastic, para hindi magkaroon po ng biglaang pagbabaha. Kasi pag maraming barayan na plastic, yung tinatawag natin na biglaang pagbaha nangyayari. Lalo na po sa malaking bahagi o madaming lugar dyan sa Metro Manila, ang low-lying areas. I-charge natin lahat ng ating mga gadgets. Importante, lalo na mga cellphone natin, mga flashlight, no? Importante yan. In case of emergency, gagamit tayo ng phone para makatawag sa ating mga kakilala o pwedeng humingi tayo ng rescue. Mag-ipon din tayo ng tubig. Bakit mag-iipon, no? Magtabo, mag-drum, mag-flash po at gawin natin yung tubig is gamitin natin sa maayos, no? Hindi yung hahayaan nyo lang na tumatapon ho dyan. Pwede natin salukin yon. At magluto ho din tayo ng kanin at ulam para kung sakaling magkaroon ng brownout biglaan, na wag naman po sana, meron tayong naka-stack na pagkain. Nakakainin na ho natin. Dapat nakahanda po tayo. At meron din tayong dapat gawin sa mga appliances. I-unplug natin lahat para hindi po pagmula ng pag-spark ng mga kuryente, mamaya makuryente pa tayo. Alamin din ng mga lugar na safe sa evacuation, lalo na po yung mga nakatira malapit po sa paanan ng bundok, sa mga landslide, delikado. Malapit sa baybayin, malapit sa ilog, malapit sa dagat, pwede ho tayo lumikas, pwede ho kayong lumikas at makipag-ugnayan si LGU. Hindi na natin dapat hintayin pa na maging malakas pa yung mga bagyo na minomonitor natin. Sapat na yung ulan na binibigay ng habagat at para tayo ay mag-asikaso. Ito ho, no, maraming lugar sa ating bansa, especially kalurang bahagi ng Luzon at Visayas, ang talagang umaaray na at nagrereklamo na at sinasabing perwisyo daw ang ulan ngayon. So, merong sinasabi na perwisyo ito, pero sa ibang mga kababayan natin, especially mga magsasaka, biyaya po ang ulan para madiligan ng halaman. Lalo na sa Angat Dam, natuyo po yun noong nakaraan, ngayon lang po nakakabawi ho ng tubig. Kaya dapat po ipagpasalamat natin yan. Idagdag ko rin, no, mag-antabay kayo lagi sa weather update ni Kuya Francis dahil kinakailangan time to time nakamonitor po tayong lahat sa lagay ng ating panahon. Eto, marami nagtatanong sa atin kung ano-ano yung mga kategorya ng mga bagyo. Kailangan natin malaman yan ngayon bago natin tapusin yung update. Ang mga bagyo po na pumapasok sa ating bansa,
ay hanggang Category 5. Yung pinakamalakas na tropical depression, yung Category 1, tropical storm, Category 2, severe tropical storm, Category 3, typhoon, Category 4, at yung pinakamalakas naman, yung Category 5. Yung may hinang bagyo pasok dyan hanggang sa Category 3, hanggang severe tropical storm. Ang may hinang bagyo, maraming ulan, pero hindi naman nakakatakot ang sobra ang hangin. Ang mga typhoon, hanggang super typhoon, kakaunti ang ulan, pero sobrang lakas naman po ng hangin. O yung sinasabi natin na life-threatening po talaga ang tindi ng hangin po na ibinibigay nito. So, dapat alam ho natin yan. Eto, isummarize natin ngayon ang update sa lagay ho ng ating panahon, ha? Ito, sa area, ulitin ko ho na para malaman din natin. Ang weather condition sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, kasama ang Zambales, Batan at Occidental Mindoro. Lahat ho ito dahil sa habagat, ha? Ay ang weather condition monsoon rains o yung mayang mga pag-uulan na hindi ka pwede makapagsampay ng mga sinampay sa labas dahil talagang for sure na uulan. At sa Ilocos Norte, kasama po ang Pangasinan, ang Apayao, Kalinga, Mountain Province, Sipugaw, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, kasama ang Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, ang Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Occasional rains din ang aasahan. Yung mga pag-uulan na mayat maya na halos akala mo hindi na tumitigil, no? Kaya etong sinasabi ko, lahat ng mga lugar na binanggit ko na yan, wag munang pumalaot yung malapit po sa mga baybayin. Stay lang muna kayo sa inyong mga bahay hanggat nandyan ang banta ng habagat o southwest monsoon. Merong pantay po na dolphin sa labas ng par. Wag munang pumalaot, ha, makinig ho kayong mabuti. Medyo matataas ang alon ngayon dahil sa tuloy-tuloy ng mga pag-uulan. Sa Batanes at Babuyan Island, naaapektuhan din ng habagat, pero yung extension ng hangin ng Typhoon Dolphin ang nakakaapekto ng mas matindi ho dyan. Kaya yung mga isolated light rains and heavy rainfall, Batanes at Babuyan Island, asahan ho natin sa hapon at sa gabi. Sa may Zamboanga Peninsula, the rest po ng Luzon, the rest po ng Visayas, Misamis Occidental, Lanao del Norte, at Lanao del Sur, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang aasahan lalo na ho sa hapon at sa gabi dahil din sa habagat o southwest monsoon. Sa lalabing bahagi ng Mindanao, hindi naman direktang apektado ng habagat, pero ang mga local thunderstorms na magpapaulan ho dyan. So maging handa at maging alerto pa rin yung mga lugar na hindi naman masyadong apektado ng habagat o southwest monsoon. Dahil pwedeng ma-spread out pa o mas kumalat pa ang epekto ng habagat sa malaking bahagi ho ng ating bansa. So bago ko tapusin, meron tayo syempre na lagi kong sinishare sa inyo na Word of God o salita po ng ating Panginoon. Ngayong araw po ng linggo, narito po ang ating Word of God. At ito po ay matatagpuan sa Isaiah 41 verse 10. Ito po ang sinasabi, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. Amen po sa salita ng ating Panginoon. Totoo nga po, no? Alam nyo, tayo nasa isip natin yung pag-aalala. Pero ang Panginoon, kung magtitiwala tayo sa Kanya, sa ating Diyos, hindi ho tayo mapapahama kahit saan man tayo magpunta. Basta alam natin na ang Panginoon ay iingatan tayo sa bawat oras. Tulad po nito, meron pong tuloy-tuloy na mga pag-uulan dahil sa habagat, merong sunod-sunod na mga bagyo, no? Pila-pila nga ho, sinasabi ng iba, no? Tabi-tabi yan. Tropical depression, meron pang isa, meron pang Typhoon Dolphin. Actually, meron pa po na medyo malayo sa par, no? Na tropical storm. Sunod-sunod ho yan. Lahat po yan, meron tinatawag na domino effect o yung nakaka-apekto po sa bawat isa. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, kinakailangan po tayo ay magtiwala, manalig po sa ating Panginoon na sa bawat oras, pag-alis nyo ng inyong mga bahay hanggang sa pag-uwi, ay iingatan po tayo ng ating Panginoon. Yan lang po muna ang ating latest na update sa lagay ng ating panahon. Sobrang maraming salamat po sa inyong pakikinig sa lagay ng ating panahon at sa ating Bible verse. God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo. Laging magdala ng payong jacket, kapote, panlaban ho sa biglaang mga pag-uulan. Maraming salamat po.